Mm. Underground. Uy, gagi. Gago yun ah. Meron siyang kanto na malalim. Buti maganda tong preno ng motor ko. Hype na yan. Marikina, baka naman. Doon ako magpa-park siguro. Tapos pag ganun, exit pag ganun. O exit niya pag ganun. Ay, gagi. Uy, gago, nahulog. Nahulog yung camera ko. Guys, samahan nyo ako at pupunta tayo ng from dito SM Masinag. Yan, SM Masinag. Punta tayo ng MOA dahil meron tayong aayusan. Tinawagan tayo ng tropa natin, no? Shoutout, Jopet. Parang Jopet. Shoutout sa'yo. Tinawagan niya tayo, kinontak niya tayo para samahan siya maggawa dito sa may MOA. No, galing tayo dito sa SM Masinag. Pupunta tayo ngayon ng MOA. Ano ba yung gagawin natin doon? Yun, tumawag siya dahil nga merong electrical concern, no? Kaya samahan nyo ako guys at puntahan natin. Malaman nyo rin kung ano nga bang ginagawa ng isang licensed electrician dito sa Pilipinas. Ano nga ba yung mga common na ginagawa nila. And ginagawa namin. Sa mga hindi pala nakakaalam, ang background ko nga pala isa akong Electrical Engineering Associates. So why Associates? Kasi hanggang 4th year college lang ako sa Electrical Engineering. Hindi ko na po tinapos. I choose it. Why? Kasi mas trip ko talaga yung ganito. Yung ako yung mismo yung gumagawa. Bilang electrician, no? Mas trip ko yung ako yung gumagawa ng isang plano. So, pwede naman ako mag-take ng board exam like PRC. Bakit? Engineering po yung course natin. Electrical Engineering. Kapag Electrical Engineering po yung kurso nyo, pwede po kayo mag-take ng board exam. Anong iti-take nyo na board exam? Para naman po sa RME. So, Registered Master Electrician. Kapag may ganun ka na po kasi, mas mataas na po yung chance na mas marami kang trabaho. Lalo na dito sa bansa natin, sa local. Pero, depende pa rin kasi yan guys sa sipag, no? Ako, dumidepende talaga ako sa sipag, sa drive ng tao. Kahit puro diploma ka nga eh. Kung tinatamad ka naman sa buhay, wala din. Yung wala kang pinaghuhugutan ng kasipagan mo, wala rin. Wala kang mararating. Graduate ka nga, tapos after mo graduate, mas inuna mo pa magpahinga. Bakit nga ba ako huminto sa pagiging electrical engineering? Kasi dati, hindi ko pa ganun ka alam yung paano yung kalakaran sa pagiging electrician. And then nag-work ako noon. During that time, nag-work tayo guys. Nag-work ako sa isang kumpanya. Private company siya. As a sales professional and training officer. Na-promote tayo doon into training officer. So, ayun yung pinakamataas na posisyon na pwede nating marating sa isang kumpanya, private company. Kasi ikaw na yung nagtuturo sa mga managers, ganyan. Ganun po yun. Pagka sa company ka. Kumbaga, kaya din ako nag-resign. After ko mag-resign kasi gusto ko lang ma-achieve yung parang ano lang siya. Parang checklist. Kumbaga, pag nakuha ko tong gantong posisyon sa gantong panahon or sana may tamang mindset na ako o ganon, mindset ba. After nun, goods na, umalis na ako. Then bumalik ako sa pagiging electrician. Ganun lang. Move it, electrician, yan. Nag-sales ulit ako, tapos bumalik ulit ako sa pag-move it. Ay, mama.
Kaya ayun, marami naman ako na experience sa pagiging undergrad. Uy, gagi. Gago yun ah. Dulas. Meron siyang kanto na malalim. Buti maganda tong preno ng motor ko. Hype na yan. Marikina, baka naman. Buti walang kotse sa likod ko. Nabahan ako doon, tanga lang yan. Hindi ako kinakaba mamatay. Puta, pero pag ganun yung ano, biglaan, kakabahan ka eh. Gagi. Nakakatakot naman yan. Hindi ako kabado sa mga ganyan eh, yung mamatay. Hindi naman eh, kasi kasama siya sa buhay. Pero, wag na yun, may gagawin pa ako sa buhay eh. Di ba? Parang wag mo muna singilin, Lord. Nakakaba yun ah. Gumanon ako yung gulong ko sa harap pati sa likod. Buti, medyo mabagal yung takbo ko. Tsaka kabisado ko yung ano ng motor ko. Yung eto, malalim yung kabilang kalsada kaya pag gumanong, paliko yun, di ba? Pansin nyo. Malalim yung kabila ng mga ganto siguro. Ganyan. Ganto. O ganto. Basta malalim siya na hindi kaya ng gulong ko. Makapalit ang gulong ko eh. Aerox to guys. So, yung mga gantong malinipis, maano lang yan. Basic lang yan. Hindi mo mararamdaman masyado yan. Pero yung kanina, naalim nun. Delicate yun. Holiday pala ngayon, kaya pala smooth yung takbo. Naalala ko. Independence Day pala ngayon, no? So, Happy Independence Day para sa lahat. So, ayun, balik na tayo sa kwento ko. Ayun guys, kaya ako nag-electrical ulit kasi nakita kong maganda yung electrical ngayon sa Pilipinas at sa ibang lugar, sa ibang bansa. Hindi man talaga siya ngayon. Talagang pumutok yung electrical ngayon. Hindi yan mamamatay basta-basta. Una, safety. Tapos, solar. Tapos, ano pa, mga generator. Hindi naman basta-basta namamatay yung pagiging electrician eh. At saka hindi nawawala yun guys sa utak natin. Ang nawala siguro sa utak ko yung motor control yan. Medyo nawala sa utak ko yan. Dati na ituro na yan. Siyempre, pag di mo nagagamit, malilimutan mo. Pero pagka nabalikan mo naman ng isang bagay, kunyari, nasa utak mo na siya, parang nailagay mo lang siya sa freezer ng part ng utak mo. Ang mangyayari naman pag ganon, pag nabalikan mo yung isang bagay, mabilis ka lang makakapag-adjust. Yung brain natin, makakapag-adjust din agad. Yun. Sa mga gusto mag-aral pala dyan ng electrical course, welding, and etc. Mag-vocational course kayo dito. Kay course, kay TESDA. Saan siya matatagpuan? Dito sa Pasay nga. Doon, depende sa highway. Tumingin ako sa expressway, Pasay siya. So, Pasay ito. Ayan o. TESDA to guys. Itong pader na to. Sa TESDA yan. Ayan o. Ayan o. Shoutout kuya. Shoutout sa inyo. Ayan o. TESDA. Ayan. Philippines. May mga lugar po sa ibang bansa na ang hinahanap na lang ngayon ay NC2 tapos experience. Then, kuha kayo ng NC2. Basta align yung kukunin yung NC2 sa applyan nyo. Or, kung gusto nyo mag-apply, mag-NC2 muna kayo para mas madali kayo makahanap ng trabaho sa Pilipinas, sa local. Ganun yun. Kasi ang NC2 ay isa sa very powerful siya guys, based on my experience. Very powerful siya na certification dito sa bansa. Ano? Boy! Bawal motorcycle pero marami gabi oh. Actually, pwede naman yan. Ano? Actually, pwede naman. Basta hindi ka papasok ng expressway. Pine-prevent lang nila yung magtuloy-tuloy ka papunta ka ng kung san-san. Pakbayin ko muna. Late na ako guys eh. Pakbayin ko lang.
mag-aakit yan dito sa ilalim. Tapos, sa mga hindi nakakalam guys, sa mga yung mag-U-turn sa EDSA, meron dito sa ilalim. Meron dito. Turo ko sa inyo. Nag-umubit ako dati eh. Dito yan. Dito yung daan. Yan o. Diretsuhin mo lang to, di ba, U-turn. Ito kasi hindi niya alam kung saan papunta, MOA. MOA to eh. Pero dito siya, dito dapat, di ba? Nandito siya, mag-U-turn siya. Pabalik sana siya. Eh, malalayo siya pag ano. Dito kasi pag pa-MOA ka, dito ka dadaan. Naalala ko na naman. Dito ako nagbabakbak eh. Bumabakbak ako dito. Biyaheng move it. Dito guys. Daming matututo ng daan dito sa move it. Yung mga hindi mo alam, minsan tuturo pa ng pasahero sa'yo na silang lahat. May technique kasi sa throttle guys, pagka kabisado nyo yung motor nyo. May technique sa ganyan guys. Sige boss, ikaw na mauna. May technique sa ganyan. Ayan. Woohoo! Yung pala, update guys. Kanina nagbasa kasi ako kung saan yung location. Sa ROG kami dito gagawa sa may MOA. Ayan yung IKEA oh. Ayan, solid. Kitang-kita. Uy, kitang-kita. So, dito tayo dadaan. Uy, si Kuya naman. Layo ng signal light, pero adjust na lang. Tayo yung mas professional sa kanya eh. Professional yung lisensya mo, ikaw na lang mag-adjust. Kasi di ba, paliko siya dito, tapos gumaganon yung motor niya. Yung signal niya pa ganito, tapos yung motor niya pa ganito. Gets niyo ba? Laki ng mall na to, no? Number 1 biggest mall of Asia. Okay. Kasi nga yung pangalan niya, Mall of Asia. Diba? Number 1 Mall of Asia. O, diba? Galing. Kumbaga, alam na nilang magtatap sila. Kaya naman, diba? Advance. Ang tawag doon. Ano talaga? Mindset. Kung alam mo nang magtatap ka sa buong mundo, ano mo na? Achieve it, name it. Ganun yan. Claim it. Oh my gulay. Where is the parking of motorcycle in MOA? Hindi ko kabisado na saan yung parking. Oh, exit na yung dulo. Tanungin, hindi ko. Parang guard kasi si Kuya. Guard nga siya, pero off duty, so hindi natin gambalain. Exit only. Oh my gulay. Exit na siya, hindi na siya entrance. Dati dyan yung entrance eh. Nakaka-bad trip naman. Ang hirap hanapin. Hanapin ko pa tuloy yung parking. Entrance. Alam ko kasi dito malapit yung site na gagawa namin ng kaibigan ko. Kaya plano ko sana dito ako magpa-park sa area na to. Kaso layo ng U-turn. Feeling ko malapit dito. Sana may parking lot area. Nandito na ako sa site, sa MOA. Ano? Pero nahanap ko yung parking. May parking dito.
Hanapin ko na lang. Doon ako magpa-park siguro pag ganon. Exit pag ganon. O, exit na pag ganon. So, magpa-park. Ay, gagi! Uy, gago, nahulog. Nahulog yung camera ko. Gagi, natapik ko. Diba? Yun lang yung ano. Yung mahirap sa ganito. Yung nakaipit yung cellphone. Ano? POV ko, POV. Oo, wow. Nahulog. Nasa pool ko, natapik. Kaso bawal mag-U-turn. The hell. Hanap ako ng ano. Ang area na pag-U-turnan. Wala, bawal mag-U-turn. Hanap na yan. Bawal mag-U-turn. Saan ako mag-U-turn? So POV, hanap tayo ng parking sa MOA na bawal mag-U-turn. Taki lang yan. Inendile yung ano, tas bawal mag-U-turn. E din niya. So saan ako mag-U-turn? Dito. Layo ah. So, wala naman nakalagay na bawal mag-U-turn. Puputusan ko nila pag mayroon daw. Ano? Wala ah. Walang U-turn ha. Walang no U-turn. Mag-U-turn ako. Dito ako pupunta sa parking. Oh, walang no U-turn ha. Baka pug ko sila dito. Hindi, iba yan eh. Iba yung parking na yan. Seaside terminal yan. Hindi naman ako yung pupunta. Pero, dito yata, entrance. Ay, ito. Dire-diretso ko doon. Oo nga, ito. Entry. Dito ba? Ay po. Dito pala ang entrance na ito. Hirap ah. Sa kabilang dulo pala. Ayan na, nakaparking na tayo guys! Seaside, malapit sa Vikings. Pero doon ako magpa-park malapit sa ano, sa dulo. Kasi ano, sarado tong isa. Kasi nga ano pala. Ano lang siya eh. Doon tayo magpa-park. Hirap lang na entrance, ang layo. Kaya pala nila ano, kinlose, gets. Para doon, pag lumagpas ka na, makikita mo na yung entrance nila. Gets? Kulang lang sa signage. No U-turn here, tapos abante pa kayo for parking. Ganon. Kulang lang sa signage para, kumbaga, connection. Yan na guys. Aray mo. Yan na guys. Malapit na tayo guys. Tapos, ito na. Pete's Place. Pwede ba dito? Pwede yata dito eh. This way. Pero paparking ko sa motor. Ayun, motorcycle parking nga. Yes. Tayo sa mga puno. Yan o. Ayun o. Ayun o. Woo! Tayo. Lapit na ako sa site. Yan guys, baba ko na ang aking parking. Lapit pa ako sa exit, di ba? Ayan o. Ay, iwan ko na lang to kasama ng helmet. So, ayun guys. Dito na ako guys, baba ko na nga pala. Bye. Bye guys. Punta na ako sa site. Dito na tayo sa MOA. At bayad tayo. Ice lang tayo.
Ito na yun. OTD natin. Ito na yun. Ito na. Nabahan din ako kanina. Hindi ka na ako maaksidente. Ngayon naman, munti ka malaglag cellphone ko. Ang dami nangyari ngayon ah. Munti ka maaksidente, munti ka malaglag yung cellphone. Minsan ka lang magbumotor, ganyan yung mga mangyayari guys eh. Madaming pwede mangyari na di mo ina-expect. Kaya mag-ingat guys. And yan guys, dito tayo sa MOA. MOA ulit, yan. Ulitin ko lang ulit. MOA. Ayan o. Yan guys, may gawa kasi ako dito, electrical concerns. So, ayun. End ko na guys muna yung live natin. Ay, yung video natin. Peace out. Tropa! Yan. Saan ka? Saan ba yung gawa natin? Second floor. Okay na. ROG. Diba ako na. Ay sa site. Ay site natin. Lipat natin to dito. Yan, nasunog siya. Yan, oo. So yan yung natin gagawin. Pero ito magkaiba yung nito Ito yung load ay niya, power input nandito sa nandito sa part na to. Ayan o. So bali magbabaliktad sila. Ayan. Ito yung kabila. Ito yung kabila. Namin gumawa. Success. Sabi nila ate, 6 months daw dapat ayos pa yun. Eh sabi ko pang 2 years yun. Babalik na natin to.